Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. It's Ruma Rampa in Hong Kong. DH in Hong Kong. So for today's video, mabilis ang video lang to guys kasi sa ngayon wala naman si Amo. Nag-pick up siya ng aking alaga. So maganda tong topic na to. Kaya ka nandito dahil gusto mo ring malaman kung ano ba yung mga expectations na maaari mo ring maranasan kapag nag-work ka dito sa Hong Kong. So before that, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please do consider subscribe to my channel para updated po kayo sa aking mga upcoming more videos. So yun nga, ano ba yung expectations na maaari mong maranasan kapag nagtrabaho ka dito sa Hong Kong? So dito guys, hindi naman pare-pareha yung mga maaari nating maranasan kapag nag-work tayo dito. Iba't iba po ang klaseng loaded na trabaho ang maaari nating maranasan. May iba na, oo, malaki yung sinasahod nila dito. Pero, sulit naman talaga yung bayad sa kanila. Kasi, as in talagang bugbog sila sa trabaho. May iba naman na sineswerte, yung normal lang na ginagawa. Kung ano lang yung ginagawa nila sa bahay, ganun lang. Yung iba naman, nakapokus sa batalan talaga. Kasi alam nyo guys, yung more on childcare talaga dito. Kung hindi childcare, elderly naman. So, yung iba naman, more on housekeeping, household chores, and yun na nga, cooking din. So, syempre, expected nyo na yan guys. Dapat kapag magiging helper ka dito, kailangan kahit pa paano package deal ka na. You know how to cook, cleaning, take care of the child, and everything. So, yun. Yun yung expectations nyo guys. Huwag kayong mag-expect na baka maging simple lang yung trabaho mo, yung normal lang na ginagawa. Dapat lagi nyo sa isip, sa mindset nyo na kailangan ready yung katawan ninyo. Okay? So, yan. Number 1. Yung job. Yung working job ninyo. Kung ano yung gaano siya kabigat, gaano siya kagaan. And pangalawa, yung klima dito guys, syempre sa Pilipinas, dalawa lang naman yung ano natin dyan, tag-init at tag-ulan, yun lang naman. Dito, may 4 seasons sila dito, autumn, meron mas lang autumn dito. So, winter, ayun, first time ko rin naranasan yun dito, kasi hindi ko naman siya naranasan before nung nakapunta ako dito sa Hong Kong. Kasi nung nakapunta ako dito noong 2017, it's summer, so it's so hot. So, winter, summer, autumn, spring. So, 4 yun. So, yun nga, paiba-iba. Yung winter nila dito guys, hindi man nagsusnow, pero malamig din talaga. Then, yung summer din nila dito guys, katulad din sa Pilipinas, mainit. May times talaga na talagang umiinit talaga siya, as in papawisan ka. Yung autumn, spring, hindi ko pa na-experience yan dito. For sure, normal na ano lang naman yan. Carry bills naman natin yan. And, ano pa ba yung expectation na maaari mo? Okay, yung pagkain nila dito guys. Kung ikaw ay pihikan sa pagkain, ayun, kailangan mo talaga na mag-adjust. Kung hindi mo talaga kaya yung pagkain nila, kasi syempre, iba yung tradition nila pagdating sa pagkain. Iba yung way nila. Kung ikaw hindi ka mahilig kumain ng mga gulay-gulay or herbs, or yung iba pa guys, matabang, yun talaga, hindi ka makakasurvive. Hindi naman makakasurvive. I mean, kumbaga, dapat matuto kang mag-adjust, or kung hindi naman, sabi mo sa amo mo, then nakadepende yan sa amo. Panalangin mo na lang talaga na maunawain yung amo mo, i-consider ka na ibigyan ka ng allowance for your food, or pwede naman na makiusap ka na ibukod na lang yung food allowance mo, though meron naman tayong food allowance sa kanila. Then, ikaw na lang yung magluto ng pagkain mo, or mag-prepare, or bumili ng grocery na pwede mong kainin every day. And then, ano pa ba? Ayun. Nabanggit ko na kanina, paiba-ibang klima. Siyempre, dapat i-prepare mo yung sarili mo dahil maaari ka manibago nga sa klima nila dito. So, dapat prepare ka. Magdala ka ng mga una-una, syempre, yung pang winter jacket mo. Sorry naano lang ako. Kasi mahirap magsalita ng tuloy-tuloy, dry yung aking throat.
So, yun nga, i-ready mo yung winter jacket mo. And then, yung mga gamot, yung mga essentials na kailangan mo. Ako talaga guys, syempre, na-experience ko na siya before. Nung unang-una ko talaga, hindi ko pa na ikukwento sa inyo, nagkasakit kasi ako noon. And wala akong kagamot-gamot. And yung gamot kasi nila dito guys, hindi mo mabasa. So, syempre ako, mas tiwala ako dun sa product natin. At syempre, nababasa din kasi natin yun. So, this time, ayun, nagdala naman na ako ng mga gamot ko. Yung normal na, na ginagamit natin sa Pilipinas. Like, Tusiran, Decolgen, yung mga ganyan-ganyan. Vitamins, number 1 yan guys, magdala kayo ng vitamins para pang protection nyo. So far, sa ngayon, awa ng Diyos, wag naman sana, hindi pa naman ako nakakaramdam ng mga sipon, ubo, though yung mga amo ko, napaka-sela nila. Nung pagdating ko nga lang dito, may ubo na yung bata tapos sinisipon sila amo, lalo nung winter. Nako, grabe, sipon, ubo sila. Pero ako hindi pa naman, awa ng Diyos, salamat po, and sana wag ko rin po ma-experience yun. Ayun. Ako naman, nung mga first week ko, araw-araw talaga ako nagtitake ng vitamin C. Pero nung nakaka-adjust naman, ayoko naman din kasi agad ubusin yun. So, kapag naisipan ko na lang umiinom ako. Kasi sa ngayon, wala pa akong pambili ng vitamin C ko. Ayun. Ano pa ba? Ano pa ba yung maaring ma-expect nyo kapag nag-work kayo dito? So, yun guys. Ito pa pala. Siguro sa susunod ko na i-share sa inyo yun, no? Yung mga okay, ito. Yung mga bahay nila dito guys, maliliit lang. Normally, sa mga apartment sila, condominium, mga ganyan. So, yung bag ninyo, kadalasan sasabihin yan sa inyo na huwag kayong magdala na masyadong malaking bag kasi nga, yun, maaari nila itapon yan. So, ewan ko kung nabanggit ko na sa previous vlog ko rito. Pero yun nga guys, sa unang employer ko, tinapon nila yon, bagong-bagong maleta lang yun guys. So, tinapon nila yun. Pero pinalitan din naman nila. Then ngayon sa pangalawa naman, ganoon din naman yung paalala nila sa akin. Pero sa ngayon, nandito pa naman yung bag ko. Hindi naman nila tinapon. For sure, yan din yung iuuwi ko pag umuwi ako sa Pinas. Ewan ko lang, papalitan pa nila yun. Ayun. So, yun lang. Paalala ko sa inyo guys, huwag kayong magdala ng malaking bag. Baka kasi itapon lang din nila yan. Then, yung mga gamit ninyo, kung ano lang yung kailangan nyo, yun lang din ang dalhin ninyo. Kasi pwede naman din kayong bumili ng mga damit dito or kung ano pa man na maaari nyong mabili. Kasi kapag nagdala kayo ng mabigat, baka mamaya mahirapan kayo magdala. Lalo na kung ikaw ay ipapakommute lang ng inyong amo. Kasi may mga iba dito na yung halimbawa dumating ka na ng airport. Tapos pagdating mo ng airport, sasabihin sa iyo, punta ka sa ganitong lugar, magko-commute ka lang ng bus or MTR. Ang hirap no, tapos ang dami mong dala, ikaw din mahihirapan. Tapos ang iba pa niya, pupunta pa kayo sa immigration para kumuha ng Hong Kong ID. So, di ba, napaka-hassle na dala-dala mo yung mga gamit mo. Kaya, ayun, nasa sa inyo naman yan guys, ha? Kung saan naman kayo magbuhat, okay lang yun. Pero paalala ko lang sa inyo, para hindi na rin kayo mahirapan. So, yun. So, sa ngayon, yung pa lang naman yung naaalala ko na maaari yung i-expect kapag nag-work kayo dito sa Hong Kong. Pero kung may maalala pa man ako, i-comment down below ko na lang yan para i-read nyo na lang. And then kung may mga katanungan po kayo, please free to comment down below. Then ita-try natin siyang sagutin. Okay, so yun lang po muna guys for today's video. See you on my next vlog. Bye!